One for the Road, this award-winning children's author and poet wrote a masterpiece depicting the life of a jeepney driver through the eyes of his son. To tell us more about his book, we have here now Palanca awardee Genaro Gojo Cruz live in the studio. Good afternoon, sir. Welcome to Traffic Center. Magandang hapon sa inyo lahat. So, sir, without giving away too much, tell us briefly about the story of ang jeep ni Mang Tomas. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang jeepney driver. Ang pangalan niya ay Mang Tomas. At siya yung tatay ko sa tunay na buhay. At tinalaki sa kwentong ito kung paano napaka-importante sa buhay ng isang tsuper ang jeepney na nagsisilbing tagapagtupad ng kanilang mga pangarap. So you've written about many other topics. As you can see, what inspired you to write this book? Matagal na palang nasa akin yung kwentong yan na hindi ko alam na nasa akin. So nung time na may isang contest na naglabas ng painting na may jeep, biglang nag-spark yung kwento ko bilang anak ng isang amang tsuper. So na-inspire ka from the painting itself? Yeah, from the painting. So walk us through your writing process. How long did it take you to write this book? Yung planning ng pagsulat sa kwento pambata, medyo matagal sa akin. Umaabot siguro ng buwan, minsan taon. Yung kasi yung time na nagagather ako ng mga detalye, o ito yung tinatawag na research. Pero kapag na-gather ko yung mga detalye, kapag naupo ako, madali ko na isulat kasi nakapagplano na ako ng matagal. I'm sure that's a story close to your heart din po. Opo. So this story revolves around a community and how they adore Mang Tomas. In reality, do you think that Filipinos and passengers really understand the plight of jeepney drivers? Ito kasi ang naging transportation natin after World War II. Kumbaga, ito yung nagtawid sa atin para bumangon ng Pilipinas mula sa pagkawasak ng ating mga tramvya. Kaya ang jeepney ang naging solusyon natin. At tumagal ito dahil sa medyo napabayaan yung transportation aspect ng Pilipinas. So, tinulungan tayo ng mga jeepney drivers na ito. At sa pagsagot nila sa problema ng bansa sa transportation, may mga tinutupad din sila mga pangarap ng kanilang pamilya dahil ang daming nakapagtapos sa pag-aaral, lalo na sa probinsya, no? Ito yung talagang nagsusustain sa pag-aaral ng mga anak nila hanggang magtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. So, as you mentioned, it's really a part of our heritage. It's a part of our history and lifestyle. So, what was your reaction when you found out about the PUV modernization program? Ibig sabihin, phase out, Ang sakit siyang pakinggan kasi parang ang inaalis mo din sa mga nasa probinsya lalo na, yung katuparan ng kanilang pangarap. Dahil again, ang dami nitong itinatawid na matupad. Kasi ang tatay ko, ang mga kapatid ko, even ako ay nagkaroon ng mga jeepneys. Na narinig ko yung phase out, binenta ko na, ni-request ng brother ko na isa-isa nang ibenta. Dahil nga, papunta na doon. So paano yung wala talagang inaasahan kundi ito lang? Napakahirap tanggapin. Ang daling sabihin yung phase out, pero sa isang pamilya na ito yung inaasahan, parang ang hirap tanggapin. So from your book and what you said, what do you hope Filipinos get from this? Na ang tatay ay gagawin lahat para sa katuparan ng pangarap ng kanyang anak. So para isa itong biyahe na inihahatid ka doon sa pangarap mo. So ganun yung mga tatay na bumabiyahe sila, maghapon, pagod, at kuminsan nasisira yung jeep, kasi kailangan din yan, kumbaga yung i-maintain. Pero naniniwala ako sa mga jeepney drivers sa probinsya lalo na, talagang well-maintained, Marami sa mga jeep, saksi ako dyan, So, para itong pagbabiyahe na inihahatid ka sa pangarap. Very true, especially mga tatay na Pinoy. Yes, they really understand what it's like to provide for their family. So, before we go, where can people avail of this book and what can we expect next from you? Ang maganda dito sa publisher yung Canvas, pinamimigay nila ng libre yung PDF file nung aklat kasi yun yung objective nila, maging reading nation tayo. At ang mga batang ito ay humawak ng mga aklat na sila yung bida. So, yan, ma-access ng free yung PDF file nung ang jeep ni Mang Tomas at published by Canvas noong 2009.
So ako, ang trabaho ko kasi ay nagtuturo ako sa De La Salle University, Manila. At nagsusulat ako para sa mga bata. So nais ko sanang kompletuhin ang mga karanasan ng batang Filipino sa mga aklat. Kumbaga parang lumalaki sila na nakumpleto yung childhood nila sa pagbabasa ng mga aklat na sila yung bida. So, yun ang Well, we're pagpapatuloy looking ko. forward to that, sir. Award-winning children's books author Genaro Goho Cruz, thank you very much. Thank you rin.